Sa bawat hakbang patungo sa bagong tahakin, ay may aninong hindi basta-basta sumusunod. Lalo na kung ang landas ay patungo sa pugad ng mga nilalang na hindi namamatay sa dasal. Si Benong Almeda, isang albularyong hinubog ng panahon at paniniwala, ay piniling manirahan sa Barangay Silab, isang lugar na tinatawag ng matatanda bilang lupang ayaw tirhan ng liwanag. Hindi niya alintana ang bulong ng gabi, ni ang malamig na titig ng dilim. Ang hinahanap niya ay hindi katahimikan, kundi ang ugat ng kasamaan. Taong 1998. 6 na araw bago sumapit ang undas, ay dumating si Benong Almeda, isang lalaking nasa edad 38 sa paanan ng kabundukang sumasakop sa Barangay Silab. Sa unang tingin, ay isa lamang siyang karaniwang manggagamot. Bitbit ang lumang bag na puno ng yerba, langis at panyo ng orasyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang balat ay dumadaloy ang dugo ng isang antingero, tagapagmana ng sinaunang kaalaman ng mga agimat at lihim ng panggagamot na hindi matutumbasan ng agham. Matagal nang iniwan ni Benong ang daigdig ng kapapalaghan. Sa Maynila, tahimik siyang namuhay bilang isang hilot at tagalunas ng karaniwang sakit, malayo sa mga mata ng mga tagasunod ng lumat madilim na paniniwala. Ngunit nagbago ang lahat nang may dumating na sulat mula sa isang dating kaibigan, isang guro sa probinsya, na ang tinig sa liham ay halos nagmamakaawa. Na dumarami daw ang may sakit doon at hindi gumagaling sa gamot. Hindi rin tinatablan ng dasal. Bawat gabi ay may nadadagdag. At para daw may sumusunod na amoy ng sunog tuwing may nawawala. Hindi pa man tumutugon si Benong, ay alam na niya ang sagot. Isa itong uri ng panawagan na hindi niya kayang baliwalain. Ang ganitong uri ng sakit kung saan ang balat ay nangingitim, ang matay nanlilisik at ang kaluluwa'y tila unti-unting nawawala, ay hindi galing sa lupaing kilala ng mga tao. Ang pinagmulan nito'y dapat hanapin at ang sagot, ayon sa bulong ng kanyang panaginip, ay nasa barangay na matagal nang iniwasan ng kahit sinong may wastong pag-iisip. Ang Barangay Silab. Isang lugar na laging nababalot ng ulap kahit tirik ang araw. Isang baryong may mga bahay na tila walang laman at mga mata sa dilim na nagmamasid sa mga dayo. At ngayong narito na si Benong, alam niyang hindi lang karamdaman ang sasalubong sa kanya. Mga lumang lihim sa lupaing ito at posibleng siya mismo ang dahilan kung bakit ito muling nagising. Bago pa man maging manggagamot si Benito Almeda, ay isang batang mahilig makinig sa mga kwento ng kanyang lolo sa ilalim ng punong balete. Doon sa isang liblib na baryo sa Nueva Ecija, unang namulat si Benong sa mundong hindi abot ng lohika, sa mundo ng mga anting-anting, orasyon at kulam. Ang kanyang lolo Narding, isang kilalang albularyo at antingero sa rehiyon, ang nagturo sa kanya ng lahat. Mula sa pagtukoy ng bisa ng dahon, sa pagbuo ng langis na pantaboy ng masamang espiritu, hanggang sa pagdarasal ng mga orasyong Latin na hindi basta binibigkas. Ngunit higit sa kaalaman, ay ipinamana sa kanya ng matanda ang batong itim na anting-anting, isinabit sa lumang kwintas at ikinuwento ng isang matandang lalaki na galing pa sa bundok Banahaw na pinamumugaran ng sinaunang lihim. Hindi mo ito pinili, Benong. Ikaw ang pinili. Yan ang huling sinabi ng kanyang lolo bago ito bawian ng buhay
sa ilalim ng punong balete, isang gabi ng kabilugan ng buwan. Simula noon ay naging bantog si Benong sa paligid bilang isang batang may kamay na ginto. Nakakagamot ng lagnat na hindi matalo ng paracetamol. Nakakakita ng anino ng sakit bago pa ito tumama. Ngunit kasabay ng paghanga ay dumating ang takot at pagdududa. May ilan sa kanilang baryo ang nagsimulang iwasan siya at pinaniniwalaang nakikisalamuha sa mga nilalang ng gabi. Dahil dito, sa edad na 26 ay lumuwas si Benong sa Maynila. Dala ang iilang gamit, ang kwintas ng lolo niya at ang pangakong hindi nababalik sa mundo ng kababalaghan. Doon niya sinubukang mamuhay bilang isang karaniwang manggagamot, hilot sa mga buntis, tagabigkis ng pilay at tagapayo ng mga ina sa Quiapo. Sa paningin ng karamihan ay isa lamang siyang mabait na matanda. Ngunit sa bawat pagkilos ay dala niya ang lihim, ang lakas ng isang antingero na tinuruan ng luma, pinatibay ng panahon at binuhay ng pananahimik. At ngayon, matapos ang halos 3 dekada ng pananahimik, ay tinatawag siyang muli ng daigdig na kanyang iniwasan. Sa unang araw ng pagdating ni Benong sa Barangay Silab, ay sinalubong siya ng mainit na pagtanggap. Isang bagay na hindi niya inaasahan sa baryong nababalot ng masamang reputasyon. May mga nag-abot sa kanya ng inuming malamig, may nag-alok ng yantok na upuan, at may ilang mga matandang agad humawak sa kanyang kamay. Waring sinusuri kung siya ba'y totoo o isang panaginip. Salamat! Salamat sa pagdating nyo! Sabi ng isang ginang na may puting belo at bakas ng pagod sa mukha. Matagal na naming hinihintay ang kagaya nyo, Mang Benong! Hindi man niya tinatanong. Pakiramdam ni Benong ay alam na ng mga taga-barangay kung sino siya at kung anong dala-dala niyang kapangyarihan. Sa kanyang pagkakaupo sa tapat ng bahay panuluyan ay natanaw niya ang isang matandang babae na nakatayo sa lilim ng puno ng sampalok. Tahimik, matuwid ang tindig at nakatitig sa kanya na para bang binabasa ang laman ng kanyang kaluluwa. Yun daw si Lola Ursing. Hindi nakikipag-usap sa kahit sino, pero marahil ay kakausapin si Benong. Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan ng baryo, ay lumapit nga si Lola Ursing sa kanya. Mabagal ang hakbang nito, ngunit may bigat ang bawat yapak. Tila ang lupa ay mismong umuurong upang siya'y bigyang daan. Hawak niya ang isang bayong ng mga tuyong dahon at lumang aklat na may balot ng sinamay. Hindi ako dumadalaw ng walang dahilan! Wika ni Lola Ursing na diretsong tumingin sa mga mata ni Benong. Hindi ko ikinatuwa ang pagdating mo, pero hindi ko rin ito tinutulan. May dahilan ng lahat ng bagay. Tahimik lamang si Benong. Alam niyang sa ganitong usapan, ang tanong ay hindi agad isinusubo. Hinintay niyang ituloy ng matanda ang nais sabihin. Ang sakit na yan na hinahanap mo ay hindi basta sakit. Ito'y pagbabalik. Bulong ni Lola Ursing. At ang pagbalik ay palaging may ugat sa nakaraan. Kaya bago mo ito labanan, kailangan mong malaman ang kasaysayan ng lugar na ito. Ang kasaysayan na tinanggal, tinakpan at tinakasan. At, Lola, kayo po ba ang tagapag-ingat ng kasaysayang yon? Ngumiti ang matanda, malamlam ngunit puno ng hiwaga. Tagapag-ingat, oo. Pero hindi ako laging tagapagsalita. Ngunit ngayong nandito ka na,
Baka panahon na rin para malaman mo ang katotohanan, hindi bilang manggagamot, kundi bilang anak ng dugong pinagmulan ng sumpang ito. Hindi agad nakasagot si Benong. Sa unang pagkakataon simula nang siya'y dumating, ay nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Tila isang pintuang matagal nang nakasara ay unti-unting bumubukas sa kanyang harapan. Bukas! Saad ni Lola Ursing, sabay abot ng isang dahon ng dapla na may mga ukit. Pumarito ka sa silong ng kapilya. Ihahanda kita sa mga dapat mong malaman. Pero tandaan mo ito, hindi lahat ng kayang lunasan dapat lunasan. At hindi lahat ng multo ay naghahanap ng ginhawa. May mga multong gusto lang makaganti. At sa pagtalikod ni Lola Ursing, ay naramdaman ni Benong na nagsimula na ang kanyang tunay na paglalakbay. Hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagmana ng isang kasaysayang matagal nang gustong makawala mula sa dilim. Kinabukasan ay mas maaga kaysa sa inaasahan. Dumaan si Benong sa makitid na kalsadang patungo sa kapilya na matatagpuan sa gilid ng baryo. Ang simoy ng hangin ay malamig at tila may mga kabuntot na alingaw-ngaw mula sa mga puno. Nang makarating siya sa ilalim ng makapal na lilim ng puno ng balete, ay nakita niyang nakatayo si Lola Ursing sa may pintuan ng kapilya. Hawak ang isang ilaw na parang gabay sa dilim ng umaga. Ang mukha ng matanda ay hindi matitinag. Isang mukha ng isang tagapag-ingat ng mga lihim, hindi natitinag ng oras ni ng kahit anong pangyayari. Si Benong ay nagdalawang isip kung papasok ba siya o maghihintay. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa niya, ay nararamdaman niyang ang bawat sandali ay tila naglalatag ng bagong landas para sa kanya. Ang buong baryo ay parang nakaabang. Parang lahat ng mata ay nakatutok sa kanyang pagpasok sa lugar na ito. Ibinuka ni Benong ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim bago tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa loob ng kapilya. Mataas ang kisame at may pira-pirasong stained glass na kumikinang sa sikat ng araw. Ngunit may malalim na anino sa bawat sulok. Sa kabila ng liwanag ay tila may nagkukubli sa dilim. Isang parang katahimikan na hindi kayang sirain ng kahit anong tunog. Si Lola Ursing ay nakaupo sa isang lumang upuan sa harap ng altar. Isang upuan na matagal nang iniiwasan ng mga taga-barangay. Tumango siya kay Benong na parang ipinapakita ang isang lugar sa kanya. Walang sinabi ang matanda. Ngunit ang mga mata nito ay nagsasabing mayroon itong nais iparating. Dahil nandito ka na, kailangan mo nang malaman ang mga hindi kayang itago ng mga kwento. Wika ni Lola Ursing habang binuksan ang isang matandang aklat na may pahinang luma at punit na. Lumapit si Benong at tumingin sa mga pahina. Ang mga ito ay puno ng mga guhit, simbolo at mga salitang hindi niya naiintindihan agad. Ngunit may kakaibang damdamin sa loob ng kapilya. Isang presensya ng mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng salita. Ang sakit na hinahanap mo ay hindi isang normal na karamdaman. Patuloy ni Lola Ursing. Ang boses nito ay isang mabigat at may bakas ng pagtataglay ng mga lihim ng nakaraan. Ito ay sumpa na muling bumangon mula sa mga makalumang kasaysayan. Isang sakit na ipinasa mula sa henerasyon ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata ni Benong, ngunit hindi siya nagsalita. Ang mga salitang yon ay tumagos sa kanyang utak, parang mga patalim na hindi kayang pigilin. Aswang.
Hindi pa siya nakakaranas ng ganitong pagsubok at hindi pa siya handa para sa mga katotohanang dala ng huling piraso ng salaysay. Si Lola Ursing ay huminga ng malalim at nagpatuloy. Ang barangay na ito ay hindi palaging tahimik. Nagsimula ito sa isang digmaang hindi nakikita na ang mga alon ng galit ay humantong sa pagkakabasag ng mga puok na hindi kayang ayusin ng kahit na anong gamot. Marami sa mga taga-baryo ang nakatakas, ngunit ang ilan sa kanila ay nagdala ng mga sumpa mula sa lugar na ito. Ang mga mata ni Benong ay napako sa matanda. Tila may mga katanungan siyang hindi kayang ipahayag. Hindi na siya makapaghintay pa upang malaman ang susunod na mangyayari. Ngunit tila ba may kutob siya na malalim at matagal ang kasaysayan ng lugar na ito at hindi siya magiging handa sa lahat ng hiwaga na kanyang matutuklasan. Ang sakit, Benong, ay isang pagbalik. Ang muling pag-akyat ng mga patay ng mga nilalang na matagal nang ibinaon sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay may koneksyon sa mga aswang. At ikaw ang maaaring maging huling linya upang matigil ito. Tumahimik si Benong. Ang bigat ng bawat salita ay bumagsak sa kanya. Alam niyang hindi niya kayang talikuran ang pagkakataong ito. Ang buhay niyang iniiwasan, ang mga kababalaghan ay muling haharap sa kanya ng may matinding hamon. At dito, sa Barangay Silab, ay nagsimula ang kanyang tunay na laban. Hindi lamang laban sa sakit, kundi laban sa isang lihim na magbibigay daan sa isang digmaan ng mga nilalang ng dilim. Hindi pa man lubusang nauunawaan ni Benong ang lalim ng sumpa sa Barangay Silab, ay agad na siyang sinubok ng kapalaran. Madaling araw, nang muli siyang lumabas upang suriin ang mga bahay na naapektuhan ng misteryosong sakit. Bitbit niya ang kanyang lumang bag na may lamang mga halamang gamot, langis at ilang piraso ng anting-anting na minana pa niya sa kanyang lolo. Ang kalye ay nababalot ng manipis na ulap at sa katahimikang yon ay maririnig ang pagkaluskos ng mga dahon at ang malalim na buntong hininga ng kalikasan. Bago pa man siya makarating sa kanyang unang pupuntahan, ay isang bahay na iniulat na may batang nangihina at ayaw gumising. Napahinto si Benong sa harap ng isang lumang poso. Sa tabi nito'y may nakatayong lalaki. Matangkad, payat, at may suot na lumang sombrero. Ang balat nito'y tila tuyot at kulay abong parang abo ng sinunog na dahon. Nakatalikod ito sa kanya, ngunit may presensyang hindi may paliwanag. Napataas ang kanyang balahibo. Umagang malamig, Mang Benong. Wika ng lalaki nang hindi man lang lumilingon. Ang boses nito'y garalgal, parang may bahid ng luma at sirang plaka. Napakunot ang noo ni Benong. Hindi niya inaasahang may makakakilala agad sa kanya ng ganon kaaga. Lalo na't halos 1 linggo pa lang siyang nasa barangay. Lumapit siya ng dahan-dahan. Sino po sila? Tanong ni Benong. Pinipilit ang pagiging magalang, ngunit may kutob na siyang hindi ito isang ordinaryong taga-baryo. Dahan-dahan namang humarap ang lalaki. Ang mga mata nito'y dilaw na halos ginto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit walang ningning at walang kabuhay-buhay. Sa isang iglap ay tumambad sa kanya ang isang muka na parang pinagtagpi-tagping balat ng bangkay. Hindi mo pa ako kailangang makilala. Sagot ng lalaki habang unti-unting lumapit. Pero ang lugar na ito ay hindi mo na dapat pinakikialaman. Ang sakit na yun ay bahagi ng balanse. At kung ipipilit mong ayusin ang hindi mo nauunawaan,
ay baka ikaw ang unang mabuwal. Sa kabila ng takot ay hindi umatras si Benong. Inilabas niya ang isang maliit na bilog na anting-anting mula sa kanyang bulsa. Ginawa ito mula sa buto ng luma at banal na punong kahoy sa kabundukan ng Antique. Itinapat niya ito sa lalaki. Ngunit tumawa lang ito, isang tuyong tawa na tila gumagapang sa kanyang balat. Hindi lahat ng anting-anting ay epektibo, batang antingero. Lalo na kung ang kalaban mo'y hindi lang laman ng lupa, kundi ng nakalipas na panahon. Hindi pa tuluyang nakakabawi si Benong mula sa pagkabigla sa biglaang paglitaw ng nilalang nang bigla itong umatake. Isang iglap lang at ang katawan ng lalaki ay tila naging anino. Mabilis itong sumugod, waring hangin na may bigat, at sa isang hampas ay napaurong si Benong na muntik ng mabuwal. Sa nalinang na taon ng pagsasanay sa panggagamot at paggamit ng anting-anting, ay agad niyang iniunat ang kanyang kamay. Mula sa kanyang palad ay bumigwas ang liwanag ng pulseras na yari sa batong itinanim ng kanyang lolo noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Isang pamana mula sa angkan ng mga antingero. Ang liwanag ay tila panandaliang tumigil sa pagsugod ng nilalang. Ngunit ngumisi lamang ito. Mahina! Sambit ng nilalang habang ang balat nito'y nagsimulang mabiyak at tumutulo ang itim na likido na parang langis na buhay. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Benong. Mabilis niyang inilabas ang kanyang kutsilyong gintot bakal. Isang santong kagamitan na isinawsaw sa langis ng alkitran at pinadasalan ng 7 albularyo. Humugot siya ng lakas mula sa mga dasal na isiniksik sa kanyang diwa. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ka. Mariing bulong ni Benong. Pero hindi mo ko matatakot. Hindi ako naparito para umatras. Tumilapon silang dalawa nang magsagupaan muli ang kanilang lakas. Ang nilalang ay tila wala ng anyong tao. Baluktot ang katawan, mahabang kuko, at matang nagliliyab ng dilaw na apoy. Lumipad ito sa ere, bumagsak na parang kidlat at tumama sa lupa sa likuran ni Benong. Lumingon siya. At sa pagsalubong ng kanilang mga tingin, ay alam na niyang wala siyang karaniwang kalaban. Itinapon ni Benong ang isang pulbos mula sa pulang sisidlan. Abo ng banahaw na inihalo sa pinatuyong dugo ng paniki. Umusok ito at saglit na pinanghina ang nilalang. Saan ka galing? Sigaw ni Benong. Ngunit imbis na sumagot ay muli itong sumugod at tinamaan si Benong sa tagiliran. Napadaing siya sa sakit. Ramdam niya ang init ng sariling dugo na dumaloy mula sa sugat. Ngunit sa halip na tumakbo, ay pinilit niyang tumayo. Ang kutsilyo'y kanyang hinigpitan. Sa isang huling sagupaan ay nagtama ang bakal at ang mga kuko ng nilalang. Umalingaw-ngaw ang hampasan sa katahimikan ng barangay. Sa huling bugso ay naipasok ni Benong ang kutsilyo sa balikat ng nilalang. Isang daing ng pagkadismaya ang sumambulat mula sa bibig nito. Ngunit bago pa man ito tuluyang mapuruhan, ay naglaho itong muli at iniwan ang malamig na ihip ng hangin at isang marka ng itim na abo sa lupa. Humihingal si Benong na nanginginig sa sakit. Hindi ito sakit na kaya niyang gamutin ng langis o halamang gamot. Ito'y paunang paalala ng digmaang paparating. At habang tinatakpan niya ang kanyang sugat, ay naramdaman niyang nagsisimula ng gumalaw ang barangay. Tila may mga matang nagmamasid sa dilim. Habang pinipigil ni Benong ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang tagiliran, ay ramdam niya ang unti-unting panlalamig ng katawan. Ang kanyang paningin ay malabo na. Tila ang paligid ay umiikot
At ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang malamig na bulong ng hangin. Subalit sa gitna ng halos pagsuko ay isang boses ang pumunit sa katahimikan. Benong! Isang liwanag na maputi ngunit banayad ang lumapit sa kanya. Mula sa liwanag na yon ay lumitaw ang isang babae. Maputla ang balat, maitim ang buhok na mahaba at nakalugay, at may mga matang tila kayang silipin ang nakaraan. Tahimik siyang lumapit. Niwalang yapak na narinig sa damuhan. Bitbit niya ang isang maliit na sisidlan ng itim na salamin at isang piraso ng puting telang may burdang lumang baybayin. Luna! Bulong ni Benong bago siya tuluyang napapikit. Lumuhod si Luna sa kanyang tabi. Hindi siya nagsalita kaagad. Marahan niyang itinapat ang palad sa sugat ni Benong. Isang mahinang sinag ng liwanag ang gumuhit mula sa kanyang kamay at pumasok sa sugat. Hindi ito isang simpleng panggagamot, kundi tila isang sinaunang ritual ng paglilinis. Habang ginagawa niya ito, ay biglang nagliyab ang paligid ng panayad na asul na apoy, isang proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ang sugat na yan ay hindi lamang gawa ng kuko. May sumpa ng pagkalimot. Unti-unti ka sanang makakalimot kung sino ka, kung bakit ka narito, kung hindi ito naagapan. Mahina ngunit malinaw ang kanyang tinig. Muli niyang itinapat ang sisidlan sa sugat. Mula roon ay lumabas ang usok na bughaw na parang may sariling buhay at dahan-dahang pumasok sa katawan ni Benong. Maya-maya pa'y dumilat si Benong. Mabigat pa rin ang pakiramdam, ngunit malinaw na ang kanyang isip. Bakit ka nandito? Tanong niya. Halos pabulong. Umusal ng dasal si Luna habang tinatalian ng sugat gamit ang puting tela. Nararamdaman ko kapag napipinsala ang mga tulad mo. At hindi ito ang huling beses. May gumagalaw sa likod ng gabi. Hindi lang isa. Marami sila. At may pinagsasamahang layunin. Tumayo si Luna at tinapunan ng tingin ang direksyong pinanggalingan ng nilalang. Kailangan mong ihanda ang sarili mo, Benong. Hindi lang ang barangay Silab ang nakataya dito. May mas malawak kang papel sa giyerang darating. Tumayo si Benong at bahagyang nanginginig, ngunit muling pinilit ang sarili. Ano ba talaga sila? Yung mga nilalang na yon, hindi tao. Hindi rin hayop. Pero ramdam kong parang may kasaysayang nabura. Tumingin si Luna sa buwan. May nilalang na itinaboy sa dilim. Mga nilimot ng panahon. Mga aswang. Ngunit hindi gaya ng kinagisnan mong kwento. At may isa sa kanila na matagal nang naghihintay sa pagbabalik mo. Hindi pa man natatapos ang mga huling salita ni Luna, ay nagsimulang manginig ang mga dahon ng kawayan sa paligid. At ang liwanag ng buwan ay tila nilamon ng ulap. Mula sa kawalan ay isang tinig ang pumunit sa dilim, matalim at kasing gaspang ng kalawang. Mahina ka pa rin, Benong. Napalingon si Luna. Ang mga mata niya ay agad naglaho sa liwanag at pinalitan ng itim na tila usok. Tumaas ang kanyang kamay, tila binabasa ang hangin at sinusubukang tukuyin ang pinagmumulan ng boses. Si Benong na may kusang lumayo ng kaunti mula kay Luna. Pinisil ang hawak na kutsilyo at huminga ng malalim. Mula sa pagitan ng mga punong kawayan ay unti-unting lumitaw ang nilalang. Ngunit ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito. Hindi na ito natatabingan ng anino. Ang balat nito'y kupas na kulay uling, parang balat ng nasunog na katawan. Ang mga mata nito'y dalawang dilaw na apoy na walang kinikindatan.
Nakangisi ito at sa bawat hakbang ay tila nanginginig ang lupa. Mabuti at buhay ka pa. Mas masarap kung ang huling hininga mo'y hawak ko. Lumapit si Luna sa tabi ni Benong at mahinang bumulong. Hindi siya nag-iisa. May lakas siyang hinuhugot sa lupang ito. Baka hindi natin kayang tapusin ngayon. Ngunit saglit lang siyang sinulyapan ni Benong. Kung hindi ngayon, Luna, kailan? Hindi ako tatakbo. Hindi ngayon. Tumawa ang nilalang. Basag at gutay-gutay ang tunog nito. May lakas ka nga, batang at tingero. Pero kulang pa. Alam mong hindi mo ko kayang tapusin. Ngunit hinahamon mo pa rin ako. Itinaas ni Benong ang kanyang kutsilyo at ibinuka ang palad ng kaliwa niyang kamay. Nagniningas ang mga sinaunang simbolo sa balat niya. Senyales ng aktibong anting-anting. Hindi mo kailangan ng buong lakas para manindigan. Minsan, sapat na ang tapang! Mabilis ang sumunod na pangyayari. Sumugod ang nilalang na tila ulap ng galit. Hinampas niya si Benong, ngunit maaga pang binata. Umusad siya pakaliwa, umiwas at gumuhit sa lupa ng sinaunang selyo gamit ang kanyang kutsilyo. Sumiklab ang selyo at sandaling natigil ang nilalang sa pag-atake. Ngunit ito'y pansamantala lamang. Sa ikalawang hampas ay tinamaan ang balikat ni Benong. Napaatras siya at napaluhod sa sakit. Tumakbo si Luna. Inihagis ang isang botelyang may usok. Sumabog ito sa ere at binalot ang paligid sa ulap ng mabangot mapait. Benong! Hindi ito ang tamang oras! Sigaw ni Luna. Pero bago pa makasagot si Benong, ay naramdaman niya ang matalim na kuko ng nilalang na halos tumama sa kanyang leeg. Niwalang 1 pulgada. Sa isang desperadong paggalaw, ay sinaksak ni Benong ang gilid ng nilalang gamit ang kutsilyo. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito, hindi ng sakit kundi ng galit, at muli ito'y naglaho sa usok. Tahimik ang paligid pagkatapos. Umiingit ang mga sanga at humihinga ang lupa. Ngunit ang nilalang ay wala na. Napatumba si Benong, hingal at basang-basa ng pawis. Dumuhod si Luna sa kanyang tabi. Sinabi ko na sa iyo, hindi pa ito ang laban. Mahina niyang sambit. Napangiti si Benong kahit bahagyang namimilipit sa sakit. Pero sa susunod, ako na hihintayin niyang bumalik. At sa likod ng katahimikan, muli na namang sumilip ang buwan, tila saksi sa digmaang unti-unting umiinit sa barangay Silab. Tahimik ang gabi matapos ang laban. Ang pawis sa noo ni Benong ay nagsimulang matayo, ngunit ang apoy sa kanyang dibdib, ang pagkalito, ang galit, at ang pagnanasa para sa katotohanan ay lalo lamang lumagablab. Nasa tabi niya si Luna at binabalot ang kanyang sugat gamit ang tela na may bahid ng damong makaluma ang amoy. Ramdam ni Benong na hindi yun ordinaryong lunas. May kaunting kirot, ngunit kasabay nito'y unti-unting nawawala ang hapdi. Hindi na siya nakatiis. Ano yun, Luna? Anong klaseng hayop o nilalang ang nakasagupa ko? At bakit parang kilala niya ako? Mahinang tanong ni Benong habang nakatingin sa madilim na kawayan kung saan nawala ang nilalang. Sandaling natahimik si Luna. Parang may tinimbang sa kanyang isip. Tumayo siya, humakbang palayo ng ilang hakbang at saka tumingin sa langit. Tahimik na sumasalpok ang hangin sa mga dahon habang magkasamang naupo sina Benong at Luna sa tabi ng isang lumang punong balete. Humihingal pa si Benong, ngunit unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ang mga bituin sa langit ay tila nagbabantay, parang alam na may mas malaki pang unos na darating.
Hindi na napigilan ni Benong ang tanong na gumugulo sa kanyang isip. Anong klaseng nilalang yon, Luna? Hindi siya pangkaraniwan. Hindi siya aswang. Hindi rin siya engkanto. Iba talaga ang lakas. Parang galit ng daang taong pagkakalimot. Tumingin si Luna sa kanya, ang mga matay puno ng lumbay at lihim. Yun, si Gandaras. Isa siyang bantay ng luma. Isa sa mga sinaunang nilalang na isinilang sa pagitan ng dilim at liwanag. Bago pa man natin kilalanin ang mabuti at masama, siya ang tagapangalaga ng mga lihim na hindi na dapat pinubuksan. Tagabantay ng mga nilalang at alaala na nilibing ng panahon sapagkat masyado silang mapanganib upang muling lumakad sa mundo. Napakunot ang noo ni Benong. Pero bakit siya umaatake? Wala akong binubuksang lihim. Wala akong ginagambalang libingan. Lumingon si Luna sa kalangitan. Hindi laging ganon. Minsan sapat nang nahanap mo ang landas para magsimulang kumilos ang mga bantay. Ang paglapag mo sa barangay Silab, ang paghahanap mo sa pinagmulan ng sakit, lahat yun ay nagising sa kanya. Para kay Gandaras, isa kang banta. Banta? Ako? Banta ako kahit ang gusto ko lang ay gumamot? Humigpit ang hawak ni Benong sa kutsilyo. Napangiti si Luna. Minsan, ang paggaling ay mas nakakatakot kaysa sakit. Dahil ang paggaling ay nangangahulugang may mabubunyag, may babangon, at si Gandaras ang tagapigil sa pagbubunyag. Tahimik si Benong. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naramdaman niya ang bigat ng misyon. Hindi lamang siya laban sa sakit, kundi laban sa kasaysayang ayaw nang maalala ng lupang tinatapakan niya. Nabuhay si Gandaras sa sigaw ng mga nilimot. Hindi siya ganap na tao. Isa siyang nilalang na hinubog ng alimuom ng paglimot, ng galit ng mga espiritong nais magpatuloy, ngunit pinilit patahimikin. Kaya nais niyang pumasok sa anino, lumusot sa alaala, at basagin ang katinuan ng mga nakakaharap niya. At kapag pinili kanyang maging layon ng kanyang pagbabantay, walang ligtas. Paano siya tatalunin? Tumagilid si Luna. Seryoso ang tingin. Hindi mo siya matatalo sa lakas, Benong. Pero maaari mo siyang maunawaan at doon ka magsisimulang manalo. Saglit pa ay dahan-dahang tumindig si Benong mula sa pagkakaupo. Tila may biglaang humaplos sa kanyang diwa. Isang paalala at isang matinding iglap ng katotohanan na may dahilan kung bakit siya narito. May batang naghihintay. May sakit na kailangang lapatan ng lunas. Napatitig siya sa madilim na daan sa unahan, kung saan naroon ang isang maliit na kubo na iniulat ng mga residente. Naroon ang batang may karamdaman na hindi maipaliwanag, ang simula ng lahat ng haka-haka tungkol sa sumpa o masamang espiritu. Isinilid niya ang kutsilyo sa baywang. Kinuha ang kanyang sisidlan ng mga ugat at langis at walang kibong nagpaalam kay Luna. Isang tango lamang ng pasasalamat at pag-unawa ang iniwan niya sa babae. Mabilis na gumapang si Benong sa pagitan ng mga halaman at tahimik na naglakad sa makitid na daang putikan. Hanggang sa narating niya ang dampa. Naroon pa rin ang kakaibang lamig sa paligid. Tila pinapanood siya ng dilim at binabantayan ang bawat hakbang. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang paalala. Wala siya rito upang makipagdigmaan. Siya ay isang manggagamot. Isang antingerong tinawag ng kapalaran. Ang tunay niyang laban ay hindi laban sa halimaw, kundi laban sa sakit at sa mga lihim na bumabalot sa lupang kanyang tinatapakan. Sa kanyang paglapit sa pintuan ng kubo,
ay muling nanumbalik ang alab ng kanyang layunin. Walang takot sa puso ay binuksan niya ang pinto at pumasok. Dala ang liwanag ng pag-asa sa gitna ng lumalalim na gabi. Sa pagpasok ni Benong sa loob ng dampa, ay agad siyang sinalubong ng amoy ng luma at mamasa-masang kawayan. Sa isang sulok ay nakahimlay ang batang lalaki. Mga 6 na taong gulang lamang, payat at maputla. Ang kanyang balat ay tila binudburan ng uling, at sa bawat buntong hininga ay maririnig ang hikbi ng katawan niyang pilit lumalaban. Lumuhod si Benong sa tabi ng banig. Inilapag niya ang kanyang bayong ng mga kagamitan, bote ng langis, pinatuyong halamang ugat, at isang lumang panyo na may bordang alibata na minana pa niya sa kanyang ninuno. Tahimik niyang sinuri ang katawan ng bata. Walang lagnat, ngunit nanlalamig ang balat. Ang mga mata, kahit nakapikit, ay parang pilit ipinipikit laban sa isang tanawing hindi kayang sambitin. May mga marka sa lieg at likod, hindi sugat, kundi tila mga bakas ng hindi pangkaraniwang pagdampi. Kumuha siya ng langis at banayad na pinahiran ang mga talampakan at sintido ng bata. Kasabay ng pagmasahe ay tahimik niyang binigkas ang sinaunang orasyon na huni ng panalangin na mula pa sa kanyang ninunong si Kalupe, ang kilalang manggagamot ng Zambales na tumanggap din ng anting-anting mula sa isang diwata. Sa gitna ng kanyang pagdarasal ay may bumigat sa hangin. Isang sulyap ng malupit na paningin ang dumaan sa kanyang balikat. Agad siyang tumigil. Hindi ito sakit na likha lamang ng mundo ng tao. May kumakapit sa bata. Isang espiritong hindi na dapat nananahan sa daigdig ng mga buhay. Nagbukas siya ng maliit na garapon ng asin at nagkalat sa 4 na sulok ng silid. Pinulot niya ang isang hibla ng buhok ng bata at sinunog ito sa ibabaw ng isang piraso ng uling. Ang amoy ng nasusunog na hibla ay pumaimbulog at sa kanyang paningin, sa pagitan ng usok at anino, ay isang anyo ng nilalang. Malaki ang mata, may malaahas na dila at katawan ng bata na tila gawa sa pinagtagpi-tagping alaala. Hindi ito natural na karamdaman. Ito'y gawa ng pagkakalimot o galit ng nilalang na hindi matahimik. Mahinang sambit ni Benong sa sarili. Tumindig siya at lumingon sa labas ng kubo. Sa pusikit ng gabi ay naramdaman niyang may nagmamasid. Hindi pa tapos ang laban at hindi lang ito laban para sa isang batang may sakit. Ito ay laban sa buong barangay, sa mga lihim nitong pilit ibinabaon sa katahimikan. Hindi na hinintay ni Benong ang liwanag ng umaga. Mabilis siyang lumakad sa makitid na daan. Bitbit ang bigat ng natuklasan. Sa kanyang dibdib ay may kaba na parang suntok ng alon. Hindi dahil sa takot, kundi sa pangambang baka huli na ang lahat. Kung ang batang yon ay unang palatandaan pa lamang, ay kailangang malaman niya agad ang pinagmulan. Habang tinatahak niya ang daang paliko sa gitna ng mga punong nara at balete, ay makikita niya sa paligid ang mga matang nakasilip sa likod ng pintana. Tahimik at mapagmatyag. Alam niyang may mga usap-usapan ng kumakalat. Ngunit wala siyang panahon para sa takot o tsismis. Kailangan niya si Lola Ursing. Narating niya ang maliit na kubo ng matanda sa gilid ng kakahuyan. Ang bahay ay tila bahagi na ng kalikasan. Balot ng baging, may bubong na natatakpan ng lumot at may pintuang yari sa kahoy ng sinaunang punong saging. Kumalabog ang dibdib ni Benong. Bago pa man siya makalapit ay bumukas ang pinto. Naroon si Lola Ursing na nakaupo sa kanyang silyang yari sa ratan. Tila ba alam nang darating siya. Ikaw na nga yan, Benong! Sambit ng matanda, ngunit hindi na niya ito sinagot. Pumasok si Benong at umupo sa banig sa paanan ng matanda. Hindi niya kailangan ng maraming salita.
alam ni Lola Ursing na may bigat ang dala niyang tanong. Lola Ursing, may sakit ang bata, pero hindi karaniwang karamdaman. May kapangyarihang dumadapo sa kanya. Isang nilalang na hindi dapat gumagala pa sa mundong ito. Hindi ito gawa ng sakit ng katawan. Gawa ito ng lumang galit, ng matandang alaala. Tahimik lamang si Lola Ursing. Ang kanyang mga matang tila hinubog ng panahon ay nakatitig sa labas ng bintana. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumuntong hininga ito. May mga bagay, Benong, na sinubukang itago ng mga ninuno natin. Hindi dahil sa duwag sila, kundi dahil alam nilang may mga lihim na sa oras na muling masilip ay maghahasik muli ng sigalot. Tumindig si Lola Ursing at lumapit sa isang kahong-kahoy na matagal nang hindi nabubuksan. Binuksan niya ito at inilabas ang isang lumang balangkas na kasaysayan. Isang tela na may mga sulat at simbolo ng mga sinaunang salinlahi. Isa sa mga sagisag ay pamilyar kay Benong. Ang anino ng nilalang na kanyang nakita sa usok ng nasunog na hibla. Yan ang bantay ng luma. At kung nakita mo na siya, Benong, oras na para buksan mo ang mga pahina ng silab na matagal nang isinara. Sa saglit na katahimikan ay isang bagay ang naging malinaw kay Benong. Hindi lang karamdaman ang hinahanap niyang lunas, kundi katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Tahimik na umupo si Benong habang unti-unti nang isinasalansan ni Lola Ursing ang mga piraso ng kasaysayang matagal nang ibinaon sa dilim. Sa kanyang harapan ay inihain ng matanda ang isang kasaysayang hindi nababasa sa libro. Isang kasaysayang sinadyang ilihim sa mga mata ng tao. Habang dumaraan ang bawat sandali, ay dahan-dahang isiniwalat kay Benong ang matagal niyang hinahanap na kasagutan. Ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Hindi ito dala ng kagat ng aswang, gaya ng sinabi ng mga matatanda sa kanilang baryo. Hindi rin ito sumpa o parusa mula sa engkanto. Ang kanyang ina ay biktima, hindi ng mga halimaw, kundi ng mga taong mas malupit pa sa anumang nilalang ng gabi. Ipinagtapat ni Lola Ursing na ilang dekada na ang nakalipas nang simulan ng ilang grupo mula sa syudad ang isang lihim na eksperimento. Layo nitong huliin at pag-aralan ang mga nilalang ng gabi. Mga aswang, manananggal, tikbalang at iba pa, hindi upang puksain, kundi upang alamin kung paano magagamit ang kanilang kakayahan para sa kapangyarihan ng tao. Ang ina ni Benong na noon ay isang manggagamot sa kanilang nayon ay nadamay sa eksperimento. Isa siya sa mga unang nakasaksi ng paniniktik, paghuli at pagkulong at mga pagsubok na ginawa sa mga nilalang. Dahil dito, tinangkang itago ng kanyang ina ang ilang nilalang na kanyang ginamot. Mga aswang na tumalikod sa karahasan at piniling mamuhay ng payapa. Isa sa mga taguan ay ang Barangay Silab. Ngunit natunton ng mga mangangaso ang kanyang ina at sa huling pagtatangka nitong iligtas ang ilang nilalang, siya'y nalason ng kemikal na gawa ng tao. Isang likidong pumupuntirya sa mga may dugo ng gabi na labis ding nakakaapekto sa mga taong may dugong antingero. Doon nagwakas ang buhay ng ina ni Benong. At dito nagsimula ang tunay na misyon niya. Kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan noon, ngayon, sa harap ng isang mapanglaw na gabi at sa gitna ng katahimikan ng Barangay Silab, ramdam ni Benong ang bigat ng katotohanan. Ang barangay na ito ay hindi pugad ng kasamaan gaya ng pinaniniwalaan niya sa umpisa. Isa itong kanlungan, isang lugar ng mga aswang na piniling itakwil ang karahasan, na ngayoy nagkukubli upang makaligtas sa mas malupit na halimaw, ang mga tao.
At sa pagbubunyag na yon, ay alam ni Benong, hindi lamang siya manggagamot. Isa siyang tagapag-ingat ng hangganan sa pagitan ng dalawang mundo, ng liwanag at dilim, ng dugo ng tao at ng gabi. Ngunit hindi pa tapos ang mga salitang dala ni Lola Ursing. Sa kanyang mabagal ngunit tiyak na tinig ay muling binalot ng katahimikan ng paligid, habang isang mas mabigat na katotohanan ang isiniwalat. Ayon sa matanda, ay hindi lamang basta biktima ng lihim na eksperimento ang ina ni Benong. Isa rin itong nilalang na matagal nang itinago ang tunay na anyo. Isang aswang. Hindi isang halimaw, kundi isang nilalang ng gabi na lumihis sa madugong landas ng kanyang lahi. Pinili ng kanyang ina ang landas ng pagpapagaling. Pinili niya ang katahimikan, ang pagiging ina, at ang buhay ng isang ordinaryong tao. Kaya't isinuko niya ang lahat, ang kapangyarihan, ang koneksyon sa pinagmulan, pati ang sariling pagkakakinanlan, para lang bigyan si Benong ng pagkakataong mamuhay ng normal. At ngayon, sa harap ng mga aninong gumagalaw sa paligid ng Barangay Silab, ay unti-unting nauunawaan ni Benong kung bakit siya hindi tulad ng karamihan, kung bakit ang kanyang palad ay madaling mag-init kapag may nilalang ng dilim sa paligid, kung bakit siya ginising ng isang tawag na hindi niya may paliwanag at dinala sa isang baryong tila matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang dugo ng aswang ay nananalaytay sa kanyang ugat. At siya, si Benong, ay anak ng dalawang mundo, dugo ng antingero mula sa kanyang ama at dugo ng gabi mula sa kanyang ina. Wala siyang naitanong, wala siyang nasabi. Tanging ang bigat ng katahimikan ang bumalot sa kanyang dibdib, habang muli niyang binalikan ang mga gabing pinapangarap lamang niyang makapanggamot. Hindi niya alam na ang kagalingang yon ay bunga rin pala ng lahing kay tagal nang itinanggi sa kanya. Ngayon, kailangang harapin ni Benong ang pinakamahirap na desisyong hindi mapapagaling ng anumang damo o dasal. Mamumuhay ba siyang gaya ng inaasahan bilang isang normal na tao, magpagaling ng may sakit at iiwas sa dilim? O tatanggapin ba niya ang kanyang pinagmulan, ang dugong aswang na pinipigilan niyang yakapin, at gamitin ito upang ipagtanggol ang mga nilalang na kagaya ng kanyang ina? Dahil hindi ang mga nilalang ng gabi ang tunay na halimaw, kundi ang mga taong walang puso, sakim sa kapangyarihan at kayang pumatay sa ngalan ng agham. At sa malapit na kinabukasan ay alam ni Benong na hindi lang isa, kundi maraming buhay ang nakasalalay sa kanyang magiging pasyam. Sa kabila ng mga pangyayaring bumaligtad sa paniniwala ni Benong, ang pagdududa sa kanyang pagkatao, ang mga lihim ng kanyang ina, at ang pagbubunyag ng tunay na dahilan ng sakit na kanyang sinisiyasat, ay pinili ni Benong na manatili. Hindi para magtago, hindi para magtanong pa, kundi para manindigan. Muli siyang lumakad sa makikitid na daan ng Barangay Silab, ngunit ngayon ay dala niya ang bigat ng kaalaman at ang liwanag ng pasyam. Tahimik ang paligid, ngunit sa ilalim ng katahimikang yon ay may panibagong pulso sa lupa. Tila isang panibagong pintig ng buhay na tumanggap sa kanya. Sa bawat bahay na dinaraanan niya ay may mga matang sumusulyap. Hindi na may tanong o pag-aalinlangan, kundi may pag-asa. Si Benong, ang manggagamot mula sa Maynila, ay hindi lamang bisita. Isa siyang bahagi ng barangay. Tinanggap niya ang katotohanan ng kanyang pinagmulan na siya ay may lahing aswang. Ngunit higit doon, tinanggap niya na may kakayahan siyang pumili, na ang dugo sa kanyang ugat ay hindi ang magtatakda ng kanyang pagkatao, kundi ang mga desisyon kanyang gagawin. At ang una niyang desisyon ay gamitin ang kanyang kaalaman sa medisina at ang kakayahang hatid ng kanyang lahi upang maging tagapagtanggol ng mga inusig, ng mga nilalang na piniling mabuhay sa liwanag, kahit sila'y
isinilang sa dilim. Isang panibagong yugto ang nagbukas. At sa katahimikan ng gabi, marahang hinaplos ni Benong ang maliit na botelyang may bahid ng dugo sa kanyang bulsa. Isang panimulang lunas, isang eksperimento rin, ngunit mula sa puso ng pag-unawa. Kung ito ang kapalaran ko, hindi ako lalaban para sa sarili ko lamang, kundi para sa lahat ng nilalang na pinili ang kabutihan sa kabila ng kadiliman. Ang anak ng antingero at ng aswang ay muling isinilang, hindi bilang halimaw, kundi bilang tagapangalaga ng isang mundo na matagal nang isinusumpa. Ngunit ngayon ay may pag-asa ng muling mabuhay. Tahimik ang gabi nang muling tahakin ni Benong ang daan patungo sa kubo ng batang may sakit. Sa kanyang mga palad ay may dalang bagong lunas, isang pinaghalong medisina at sinaunang sangkap na hinaluan niya ng kapiraso ng kanyang sariling dugo. Isa itong pagtatangka na unawain at labanan ang misteryosong sakit na unti-unting lumalaganap sa paligid ng Barangay Silab. Paglapit niya sa kubo ay napansin niyang bukas ang pinto. Sa loob may ilaw ng gasera, ngunit walang sino man sa upuang dapat sana ay kinaroroonan ng matandang nagbabantay. Tahimik ang paligid. Nakakabingi ang uri ng katahimikang may itinatagong panganib. Lumapit siya sa bata. Nakatihaya ito, payat, maputla, ngunit ang mga mata ay nakatitig sa kisame, dilat na dilat at walang kurap. Isa na namang gabi ng pagtatangkang pagalingin ka. Bulong ni Benong habang dahan-dahang inaabot ang pulso ng bata. Ngunit bago niya tuluyang mahipo ito, ay bigla itong bumaling ng tingin sa kanya. Isang ngiti, hindi ng pasasalamat, kundi ng paghamon ang gumuhit sa labi ng bata. At nagbalik ka, Benong! Saad ng tinig na hindi dapat sa isang bata. Malalim, matanda, at punong-puno ng puot. Napaatras si Benong. Alam na niya, hindi ito karaniwang sakit. Hindi ito simpleng impeksyon ng katawan. Nasa harap niya sa katawang hiram ng musmos ay si Gandaras. Ang bantay ng luma, ang tagapangalaga ng mga kaluluwang hindi dapat muling magising. Anong ginagawa mo sa batang ito? Mariing tanong ni Benong. Pilit pinipigil ang galit sa dibdib. Walang pag-aalala, manggagamot. Hindi ko siya sinasaktan. Inamit ko lamang ang kanyang anyo upang muli tayong magkita. Dahil ikaw, anak ng antingero at ng dilim, ay may papel na dapat gampanan. At sa gabing ito, sinusubok kita. Nanginginig ang hangin sa paligid nila. Ang liwanag ng gasera ay tila gumagalaw ayon sa tibok ng puso ni Benong. Mabilis, malakas, at mapanganib. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay dahan-dahan niyang inilapag ang dala niyang lunas sa sahig at humakbang palapit sa bata. Kung sinusubok mo ako, handa akong sumagot. Pero hindi kita hayaang gamitin ng inosente. Ipaglalaban ko ang batang ito, gaya ng pagpili ko ipaglaban ang mga kagaya niya. At ako! Biglang napasigaw ang bata. Hindi sa sakit, kundi sa galit ng nilalang na nasa loob niya. Umikot ang hangin sa silid at pumasok ang dilim mula sa mga sulok ng kubo. Muli, narito na si Gandaras. Ngunit si Benong, ngayon ay hindi na ang manggagamot na lumapit dito bilang isang dayong. Siya na ang tagapangalaga ng Barangay Silab. At ito ang unang pagkakataong ipaglalaban niya ang piniling panig kahit sa mismong katawan ng isang bata at kahit laban sa aninong muling nabuhay mula sa pinakatatagong lihim ng gabi. Pumaimbulog ang hangin. Ang simpleng kubo ay tila nagbago ng anyo. Ang mga aninong dating nananahimik sa sulok ay ngayoy bumaluktot, lumawak
at naging mga matang nanunood sa muling paghaharap ng dalawang makapangyarihang nilalang. Si Benong, bagamat may kaba sa dibdib, ay hindi na ang lalaking nagpanggap na simpleng manggagamot sa Maynila. Sa kanyang kaliwang braso ay bakas, ang bakas ng sinaunang panata. Mga ukit ng anting-anting na ngayon ay kumikislap na parang apoy. Ang kanyang hininga ay mabigat, ngunit buo. "Hindi mo na ako matatakot, Gandaras!" At sa kanyang mga palad ay bumalot ang kulay gintong alab ng sinag na sumisibol mula sa dugong pinagmulan. Ngumisi si Gandaras. Ang katawan ng bata ay umangat sa ere at ang mga matay naging pula na parang pinapasiklab na dugo. Mula sa kanyang bunganga ay lumabas ang mahabang dila at itim na parang usok. Bumagsak ang hangin at ang liwanag ng gasera ay tuluyang nawala. Sa isang iglap, sumugod si Gandaras. Isang bugso ng anino ang bumalot kay Benong. Agad niyang inilabas ang isang kahoy na baston na may nakaukit na lumang baybayin. Isang regalong iniwan ng kanyang ina bago siya pumanaw. Sa paglabas ng baston ay lumitaw ang liwanag na tila liwanag ng araw na pinipilit sumilay sa gitna ng dilim. Nagbanggaan ang baston at ang aninong matatalim. Tunog ng apoy at hangin ang sumabog sa loob ng maliit na silid. Napaatras si Benong at sa kanyang balikat ay may bakas ng pagkakasugat. Mainit, parang tinamaan ng asupre, ngunit hindi siya umurong. Gamit ang kaalaman sa medisina, ay tinapalan niya ng sariling langis ang sugat, sabay bulong ng pananggalang. "San Telmo, iligtas ako sa apoy ng nilimot." Sumiklab ang baston. Sa isang hampas ay tumama ito sa katawan ng bata at biglang napahiyaw si Gandaras. Sa isang iglap ay lumabas ang kanyang tunay na anyo mula sa katawan ng musmos. Isang nilalang na kulubot, mahaba ang leeg, may pakpak na parang sa paniki at may mukha na hati sa dalawa. Isa ng tao, isa ng hayop. "Hindi mo alam ang pinanggagalingan ng iyong kapangyarihan, Benong! Hindi mo alam ang dugo mong aswang ay ang halimaw na itinatago mo sa ilalim ng iyong balat!" "Alam ko!" sagot ni Benong, sabay pakawala ng bolang liwanag mula sa kanyang palad. Tumama ito kay Gandaras at ang nilalang ay nabuwal. Ngunit hindi pa doon nagtapos. Muling bumangon si Gandaras. Ngayon ay may 3 ulo. Subisigaw, humahagikgik, sumasabog ang paligid sa lakas ng kanyang boses. Sumabog ang bubong ng kubo at ang buong kalupaan sa paligid ay tila yumanig. Mula sa lupa ay lumitaw ang mga aninong kawal, mga nilalang na may matatalim na kuko at walang mukha. Ngunit si Benong ay hindi nag-iisa. Mula sa kanyang anting-anting ay lumabas ang hugis buwayang ginto, ang alagad ng tagapangalaga. Umalulong ito at sumagupa sa mga anino, habang si Benong ay nakipaglaban kay Gandaras sa ere. 1, 2, 3 hampas ng baston. Bawat isa ay may dasal. Bawat hampas ay sunundan ng pagsabog ng liwanag. "Tama na! Hindi mo nauunawaan ang giyerang ito!" "Hindi ko kailangan maunawaan, Gandaras. Dito ako nanggaling!" sagot ni Benong, sabay turo sa kanyang puso. Sa huling bugso ng liwanag mula sa kanyang baston, ay bumulusok si Gandaras sa lupa at naglaho sa ulap ng usok at alikabok. Tahimik ang paligid. Ang bata ay nawalan ng malay, ngunit buhay. Muling sumilay ang gasera at tumigil ang hangin. At si Benong, bagamat sugatan, ay nanatiling nakatayo. Hindi lamang bilang manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol ng Barangay Silab. Labis ang naging pasasalamat ng pamilya ng batang iniligtas ni Benong. Sa kanilang mga mata ay isa siyang milagro, isang biyaya mula sa langit at lupa. Sa loob ng ilang araw ay umalingaw-ngaw sa buong Barangay Silab
ang kabayanihang ginawa niya at sa unang pagkakataon ay hindi bilang tagalabas kundi bilang isa sa kanila. Si Benong ay buong pusong tinanggap ng buong pamayanan. Hindi naglaon. Ginamit ni Benong ang kanyang husay sa panggagamot, hindi lamang upang magpagaling ng sugat o lagnat, kundi upang pagtagpuin ang mundo ng mga tao at ng mga nilalang. Sa bawat galos na kanyang ginamot ay isinasabay niya ang kwento na mayroong pag-asa kahit sa mga nilalang na itinakwil ng lipunan. Sa ilalim ng lihim ng mga matandang punong kahoy ay nagtayo siya ng silid-aralan kung saan niya tinuruan ang kabataan ng Barangay Silab ng tamang pag-aalaga sa katawan, pagkilala sa mga halamang gamot, wastong pagkain at maging mga simpleng ritual ng pasasalamat sa kalikasan. Ngunit higit pa rito ay itinuro ni Benong ang halaga ng pakikinig sa sarili, sa pintig ng damdamin at tinig ng kaluluwa. Samantala, si Lola Ursing ay hindi nag-atubiling ibahagi ang mga sinaunang karunungan. Sa liwanag ng apoy ng dapog ay ipinasa niya kay Benong ang mga orasyon, ritual ng panawagan sa mga espiritong tagapangalaga, at ang sining ng pagbasa sa galaw ng hangin, sa agos ng ilog at sa buntong hininga ng kagubatan. Tinuruan siya ng tamang pakikipag-usap sa mga duwende, engkanto at tagapangalaga ng lupa. Sa bawat pagtuturo ay lalong lumalalim ang kaugnayan ni Benong sa Barangay Silab, hindi na lamang bilang manggagamot kundi bilang tagapagtulay. Isa siyang tulay ng lumang mundo at ng bagong panahon, ng agham at paniniwala ng tao at aswang. At sa gabing tahimik, habang ang buwan ay nakasilip sa pagitan ng mga ulap, ay lihim si Benong na nagdarasal para sa kanyang ina, hindi para humingi ng sagot, kundi upang sabihin, "Naiintindihan ko na po, Inay. Salamat po sa lahat." Si Luna na minsang inakalang anino ng panganib ay naging liwanag sa madilim na daan ni Benong. Sa bawat hakbang niya tungo sa pagtanggap ng kanyang pagkatao ay nariyan si Luna, hindi lang bilang isang gabay, kundi bilang sandigan ng puso. Tahimik man siya, ang kanyang presensya ay tila gamot na walang pangalan, damang-dama at hindi kinakailangang ipaliwanag. Magkasama nilang pinasan ang mabibigat na lihim ng Barangay Silab at magkasamang ginamot ang mga sugat ng nakaraan. Sa pagitan ng katahimikan at mga bulong ng kagubatan, ay unti-unti nilang binuo ang bagong simula. Si Benong na isang manggagamot na may dugong antingero, at si Luna, ang misteryosang babae na naglalakad sa pagitan ng liwanag at dilim. Isang gabi, sa ilalim ng bilog na buwan ay nagtipon ang buong barangay. Nagsindi sila ng mga sulo sa paligid ng punong matanda. Ang pinaniniwalaang puso ng Barangay Silab. Tumayo si Benong sa gitna ng liwanag ng apoy at sa unang pagkakataon ay nagsalita, hindi bilang panauhin, kundi bilang tagapangalaga. "Mga kasama, walang sino mang ipinanganak na masama. Hindi dugo, kundi desisyon ang tunay na tumutukoy kung sino tayo." Saad niya, habang dumaloy ang katahimikan sa paligid. Nagpalakpakan ang mga matanda. Gumiti ang mga bata at tumango si Lola Ursing sa di kalayuan. Isang anyong puno ng pagtanggap. Sa gilid ng kanyang paningin ay nakita niya si Luna. Tahimik na nakamasid, ngunit may luhang patak sa kanyang pisngi, tanda ng bagong pag-asa. Sa katahimikan ng kagubatan at sa ningning ng mga sulo, ay tumingala si Benong sa langit. Hindi na siya isang dayuhan. Isa na siyang bahagi ng Barangay Silab, tagapagtulay, tagapangalaga, at anak ng dalawang mundo. Sa pagyakap ni Benong sa kanyang tunay na pagkatao, isang anak ng tao at aswang, manggagamot at tagapangalaga, ay naipakita niyang hindi kailanman hadlang ang pinagmulan upang maglingkod sa kabutihan. Sa kanyang pagpili ng landas ay napagtagumpayan niya hindi lamang ang mga nilalang ng dilim,
kundi pati ang takot at pagkamuhi sa sarili. Sa Barangay Silab ay natagpuan niya hindi lamang ang katotohanan, kundi ang pamilya, kapayapaan at layunin. At sa ilalim ng bilog na buwan ay naging bahagi siya ng isang mas malaking misyon, ang pagbabantay sa balanse ng dalawang mundo. Ang kwento ni Benong ay isang paalala na ang ating pinagmulan ay hindi kailanman hadlang upang mamuhay ng may kabutihan at layunin. Bagamat siya isinilang na may lahing aswang at may dugong antingero, ay pinili pa rin niyang gamitin ang kanyang kakayanan upang magpagaling, magturo at maglingkod sa isang komunidad na matagal nang iniiwasan at hinuhusgahan ng lipunan. Sa pagtanggap ni Benong sa kanyang buong pagkatao na maging ang madilim na bahagi nito, ay natutunan niyang mas malakas ang taong kayang harapin ang kanyang katotohanan kesa sa taong nagpapanggap sa harap ng liwanag. Ipinapakita ng kanyang kwento na hindi dugo o lahi ang sukatan ng pagkatao, kundi ang mga desisyong ginagawa natin sa araw-araw, ang pagpili ng tama, ang paggalang sa iba, at ang pagtindig sa panig ng katarungan kahit mahirap. Sa mundo kung saan madalas tayong hinuhusgahan batay sa ating pinagmulan, anyo o kasaysayan, si Benong Almeda ay paalala na ang tunay na halimaw ay hindi laging may pangil o pakpak, kundi ang taong piniling maging sakim, malupit at walang puso. At ang tunay na bayani ay yaong marunong magpatawad, umunawa at magmahal kahit sa gitna ng kadiliman. Wakas.